여러분, 안녕하세요. Chadayimnida. Nasa panglimang lesson na tayo sa ating free Korean class. Ang tanong ng karamihan, bakit imnida ang pagbasa nito? Pero kapag sa spelling, may nakalagay dito na consonant B. Hindi ba ibnida ang tama? Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Ang nasalization rule. Sa Korean language, may tatlong nasal sound. Si niyun, miyum, at iyung. Malakas ang mga letters na to. Kaya nilang palitan ang sound ng mga non-nasal. Dumako naman tayo sa mga rules. Si G, si double G, at si K. Noong last lesson, pinag-aralan natin na kapag ang posisyon nila ay pachim, ang sound nila ay K. Pero ngayon, ibang rules na naman. Kapag ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa N or M, mapapalitan ang sound nila into iyung or NG sound. Halimbawa, ang word na to, kungmin, pero sa romanization, ang pagbasa niya ay kukmin. Pero ang tamang pagbasa nito ay kungmin. Kungmin. Dahil ang kasunod na letter ni Kiyok ay M, napalitan ang sound ni Kiyok into NG sound. Kungmin. Kungmin. Another example. Changyon. Changyon. Ang pagbasa nito sa romanization ay chaknyon. Chaknyon. Pero ang tamang pagbasa nito ay changyon. Changyon. Kapag ang kasunod ni K ay niyon, mag-iiba ang sound ni K into NG sound. Instead of chaknyon, magiging changyon. Changyon. Next, si consonant B at consonant P. Kapag ang position nila sa isang syllable ay pachim o last consonant, ang sound nila ay P. Pero kapag ang kasunod nilang letter ay si consonant N at si consonant M, mag-iiba ang sound nila into M. Halimbawa, ang word na pop, i-add natin ang salitang mogo. Pammogo. Pammogo. Hindi papmogo. Kasi ang kasunod ni consonant B ay si consonant M. Kaya napalitan ang sound ni P into M. Another example. Imnida. Imnida. Ang kasunod ni consonant B ay si consonant N. Kaya napalitan ang sound ni consonant B into M. Instead of ibnida, magiging imnida. Next, si consonant D, consonant T, double D, consonant S, double S, consonant J, consonant CH at si consonant H. Kapag ang position nila sa isang syllable ay pachim o last consonant, ang sound nila ay T. Pero kapag ang kasunod nilang syllable ay nag-uumpisa sa consonant N at consonant M, mag-iiba ang sound nila into N. Halimbawa, ang word na to, instead of itnen, naging innen. Innen. Dahil ang kasunod ni double S ay consonant N, kaya napalitan ang sound nito into N. Innen. Innen. Another example. Onmanayo. Onmanayo. Instead of otmanayo, naging onmanayo. Kapag ang kasunod ni consonant S ay si consonant M, mag-iiba ang sound ni consonant S from T into sound N. Onmanayo. Onmanayo. Okay, ito ang nasalization rule. Baka may magsasabi, Lods, na hindi na kailangan pag-aralan ang mga rules na to dahil hindi naman tayo mga Koreans. Take note mga Lods, ang EPS topic exam ay may listening exam. Ang mga nagsasalita doon ay mga Koreans. Kaya kailangan din itong pag-aralan. So ngayon, pag-aralan nyo muna ang nasalization rules. Sa ibang lesson, pag-aaralan din natin yung mga ibang rules. Good luck mga Lods at maraming salamat sa panonood.